Talakayin natin ang seryosong issue ng lumalalang problema sa droga sa Naga City at kung bakit sinasabing problema ito kay Leni Robredo. Base sa mga pahayag at datos mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang source. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nitong ang Naga City, kababayan ni Leni Robredo ay isang hotbed ng shabu. Ngunit maring itinanggi ni Leni Robredo ang pahayag. Ayon sa kanya, walang matibay na batayan ang nasabing akusasyon. Dagdag pa rito, ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office, wala namang deklarasyon na formal na nagpahayag na ang Naga City ay shabu capital. Si Mayor John Bongat ng Naga City ay nagsabi ring hindi malinaw kung saan kinuha ni Duterte ang basihan ng kanyang akusasyon at kung ilan ang tinutukoy na taon na ginanap umano ang hotbed na iyon. Sinasabing problema ni Leni Robredo dahil ang nasabing issue ng droga ay maaaring magdulot ng pagdududa sa kanyang kakayahan at kredibilidad, lalo na't ito'y may kinalaman sa kanyang sariling lungsod. Ayon kay Robredo, hindi sapat ang mga kasalukuyang programa ng Naga para sugpuin ang droga. Permite raw itong nakafocus lang sa enforcement at mas kailangan ang prevention at rehabilitation. Nanawagan siya sa lokal na pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan at barangay na magkatuwang upang makabuo ng mas malalim na programa laban sa droga dahil ang ugat ng problema para sa kanya ay hindi lang kriminalidad kundi social na usapin. Sa isang ulat ng GMA News, inamin ni Robredo na may malaking problema sa droga sa Naga City at sa Legazpi. Sinabi niya na ang pagtuon lamang sa buy-bust at operasyon ay hindi sapat at na-advocate niya ang pagpapalakas ng prevention programs para hindi na malulong ang mga kabataan. Sa pare-parehong pahayag, binanggit niya na kahit may mga barangay na idineklarang drug-cleared, may mga ulat pa rin ng aktibidad ng droga doon. Ito ay nagpapakita para sa kanya na kailangan magkaroon ng mas mataas na pamantayan kaysa sa kasalukuyang datos na ginagamit ng pambansang ahensya. Ayon sa Malacanang, hinarap nila ang Naga City officials na patunayan na mali ang pahayag ni Duterte kung hindi talaga hotbed ang Naga at hinamon silang mas palalimin ang anti-drug operations. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan ng Naga, walang malinaw na datos kung kailan ito naging hotbed at sinasabi ng alkalde na maaaring bahagi ito ng pambansang diskurso tungkol sa droga sa buong bansa. May mga fact-check na nagsabi na may ilang post sa social media na labis sa pagmamalaki o maling impormasyon tungkol sa Naga bilang shabu capital at ilang larawan ay hindi naman talaga mula sa Naga. Tama ngang may issue si Leni Robredo dahil ang droga sa Naga City ay isang sensitibong punto. Hindi lamang dahil ito'y kanyang bayan, kundi dahil ito ay may implikasyon sa kanyang imahe at liderato. Subalit hindi rin patas na ilatag lamang ang pananagutan kay Robredo kung ang batayan ng akusasyon ay hindi malinaw o kulang sa ebidensya. Ang posisyon ni Robredo ay pragmatiko. Gustong baguhin hindi lang ang patrol at buy-bust na diskarte kundi ang ugat ng problema sa pamamagitan ng edukasyon, community support at rehabilitasyon. Sa huli, ang solusyon para sa droga sa Naga ay hindi lamang responsibilidad ng isang leader. Ito ay mas malawak na usapin na kinakailangang tugunan sa lokal na antas kasama ang pambansang suporta. Ngayon, isang mahalagang tanong ang dapat nating itanong. Ano ang susunod na hakbang para sa Naga City? Kailangan ba ng mas malaking pondo para sa prevention or rehabilitation? Dapat bang magkaroon ng mas mataas na transparency sa drug-cleared na bayan o barangay? At higit sa lahat, paano mapapalakas ang kooperasyon ng komunidad, pamilya, simbahan, paaralan para labanan ang ugat ng droga?